Ang ninuno. Mabilis na announcement lang. Nakapag-restock na tayo ng bagong hoodies. Nasa screen ng pictures. Gabunan Hoodie version 2, upgraded ang design. Pangalawang hoodie, Beast Mode Hoodie. Inspired kay Haring Balaw. Ikatlong hoodie, Gabay Hoodie or Pointer of the Way. Sa mga taong mahilig sa simbolo, gabay pangkalahatan. Bagay sa inyo ang hoodie na ito. Nasa comment section ang link ng Shopee. Order na kayo. 20 pieces lang yan. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pito. Taong 1981, Isla ng Masbate. Kilala ang pamilya ni Pito sa Isla ng Masbate. Hindi dahil sa makapangyarihan o mayaman ang pamilya, bagkus dahil sa mga natulungan ng ama na si Mang Julio. Si Mang Julio ang pinakamatanda at bantog na manggagamot sa lugar. Simula pagkabata hanggang sa pagtanda, panggagamot na ang gawain nito sa araw-araw. Ang angka ni Mang Julio ay purong albularyo, kaya talagang nananalaytay sa dugo ang ganitong uri ng pamumuhay. Ayon kay Mang Julio, sa tuwing nakakagamot siya ay walang katumbas na salapi ang nararamdamang saya. Lalo pat karamihan sa mga ito ay nakasalalay na ang buhay. Karamihan sa mga nagamot nito ay mga nayanggaw. Laganap sa lugar ang ganitong uri ng patibong ng mga aswang. Kaya naman hindi napapansin ng mga normal na tao ang nabibiling karne o alok na mga pagkain. Samantala, hindi naman maiwasang maging usap-usapan sa lugar ang biglaang pagkawala ng manggagamot na si Mang Julio. Kung dati ay halos araw-araw itong naglalakad sa barangay, ngunit sa mga nakaraang linggo ay hindi na ito nakita ng mga tao. Hindi naman maiwasang matanong ang anak na si Pito, ngunit ni isang beses hindi nito pinansin ang usap-usapan. Bilang nag-iisang anak ng bantog na manggagamot, pinili nitong manahimik, lalo pat anumang oras at sino mang nilalang ay maaaring dumagdag sa paghihirap ng ama. Bata pa lamang, alam na ng binata na may kalaban ang ama. Kaya pumasok sa isipan nito na maaaring dahil sa kasalukuyang kalagayan ng ama, biglang gumante pabalik ang mga nilalang at mambabarang na minsan nitong pinahirapan. Hindi naman tumutol ang mga tiyuhin na kapatid ni Mang Julio. Sila ang kasama ng mag-ama sa tahanan at tumutulong lalo na sa pinansyal na aspeto. Ang mga tiyuhin lamang ang nagtatrabaho. Hindi naman dahil sa ayaw ni Pito na magtrabaho, bagkus mas pinipili nitong tulungan at palaging umantabay sa ama. Dati pa man, binili na ito na siya ang magmamana sa lahing manggagamot, kaya hindi pa man lubos na naipapasa ay nasa puso na ito ng binata. Isang araw, alas 4 pa lamang ng umaga ay bumangon na si Pito. Diretso siyang pumunta sa kwarto ng tahanan kung saan nakakulong ang ama. Walang ibang makikita doon kung hindi kama, unan, at si Mang Julio na nakatali ang parehong mga kamay at paa. Napakabigat sa puso ni Pito na makita ang ama sa ganitong sitwasyon. Bukod sa hindi gaanong makagalaw, halos wala ng lakas ang ama. Hindi ito kumakain kahit ano pang ibigay sa kanya. Kaya ng mga oras na yun, pumunta ang binata para kausapin si Mang Julio. "Tay, pasensya ka na. Hindi naman pwedeng hayaan na lang kita eh. Natatakot ako para sa iba nating kabarangay.
Naalala mo tay nung nakagat mo yung kapitbahay nating si Nene? Mabuti na lang tay naturuan mo ko kung paano manipulahin yung utak ng tao. Hayaan mo tay, gagawa ako ng paraan para makabalik ka sa dati. Dito ka lang tay ha, alis muna ako mamaya. Ang sabi ni Tio Cesar, may manggagamot sa kabilang baryo na kasing galing mo. Lalabas po muna ako ha. Uwi ka ni Pito. Dumiretso na muna sa kusina ang binata para makapagtimpla ng kape. Habang nakaupo sa bakuran, muli namang bumalik sa alaala ang nangyari sa ama. Isang araw, habang nasa sulok si Pito, pinagmamasdan nito ang panggagamot ni Mang Julio. Nung araw na yon ay mahaba ang pila. Isa-isa itong tinititigan ni Julio hanggang sa mabaling ang atensyon sa lalaking nakaupo sa gitnang parte. Maayos naman ang itsura at napakalinis kung manamit. Sa ilalim ng kinakaupuan nito ay may nakasupot na dahon ng saging na napansin ni Pito. Maliit lamang kaya naisip ng binata na baka pagkain ang dala ng lalaki. Habang mas napapalapit ang pila kay Mang Julio, mas nagiging malagkit ang titig nito, kaya nakatitig lang din si Pito sa lalaki. Nang nasa harapan na ito ni Mang Julio ay biglang niyakap ang manggagamot. Hindi man sigurado pero hindi mawala sa isipan ni Pito na may ibinaon sa batok ni Mang Julio. Hindi naman ito naramdaman ng manggagamot kaya nagpatuloy lamang sa pagtatanong sa lalaki. Lalo pat umiiyak ito sa harapan ng ama. Nang mag-umpisa si Mang Julio, napansin ni Pito na may kakaibang nangyayari sa ama. Sa buong panggagamot ng matanda, ni isang beses ay hindi kumurap si Mang Julio kaya lalong kinabahan si Pito. Nang matapos ay inabot ng lalaki ang dalang nakasupot sa dahon ng saging. Nagpasalamat naman si Mang Julio at nang makaalis ang lalaki, lalapit sana ang binata. Kaso nga lang bigla siyang tinawag ni Tio Cesar at sumama naman ang binata. Pinatulong muna siya sa trabaho ng tiyuhin. Gabi na sila nang makauwi sa tahanan. Naabutan nitong kumakain ng hapunan ang ama at nang lapitan. Nakita ng binata ang ulam nitong inihaw na karne. Kagad na napatanong si Pito kung saan galing ang pagkain. Tumugon naman ng ama na galing sa pasyente. Malakas ang kutob niya na galing ito sa lalaki kanina. Isa pa sa ipinagtataka ni Pito kung bakit nagawang kumain ni Mang Julio ng karne. Magmula nang yakapin nito ang pagiging albularyo ay hindi na muli pang tumikim ng karne ang ama. Dahil sa malalim pa rin ang paniniwala na alam ng ama ang ginagawa kaya hinayaan na lamang ito ni Pito. Nang sumunod na umaga, napatunayan niya na mali ang hinala. Nag-iba ang kilos ng ama. Madalas itong magalit sa mga nakakasalubong na tao. Maging sa sariling mga kapatid ay hindi na ito marunong rumispeto. At higit sa lahat, para itong asong baliw. Sa pagdaan ng mga araw ay mas naging sensitibo ang ama sa sikat ng araw at halos hindi na ito kumakain. Kaya hindi nagdalawang isip ang dalawang tiyuhin ni Pito na ikulong muna sa kwarto. Hindi naman tumutol ang binata dahil baka makaperwisyo ang ama. Parang nababaliw na. Sinusubukan pang mangagat. At ang pinaka nagtulak kay Pito nang minsang kagatin ng ama si Nene. Mabuti na lamang kaagad niyang nabigyan ng solusyon. Ito ang buong istorya na pilit itinatago ng pamilya ni Pito sa mga tao sa barangay. Balik tayo sa kasalukuyan. Nang matapos sa pag-inom ng kape, nagsimula na itong maglakad papunta sa kabilang baryo. Ilang oras din ang nilakad niya at maswerteng naabutan ang tahanan ng hinahanap na manggagamot. Kaagad ipinaliwanag ni Pito ang nangyari sa ama.
Naiintindihan ko, iho. Alam ko ang nararamdaman mo. Tama ka. Nayanggaw ang tatay mo pero iho, gustuin ko mang tumulong. Mas magaling si Ka Julio sa akin eh. Nagsisimula pa lang ako sa panggagamot kahit matanda na ako eh. Kung mataas ang kaalaman ng tatay mo, maaaring mataas na uri ng aswang ang yumanggaw sa kanya. Kaya hindi napansin eh. Aaminin ko sa iyo, iho. Hindi ko kakayanin ang hinaharap ng tatay mo. Pero, nananalaytayang dugo ng tatay mo sa iyo eh. Hindi imposibleng ikaw ang makapagpagaling sa kanya. O ito, kunin mo tong libreta. Aralin mo ng paunti-unti. Malakas ang nararamdaman kong oras sa iyo, iho. Kakailanganin mo lang ng malalim na paniniwala sa itaas at kailangan mong pag-aralan ng maigi ang libretang ito. Wika ng manggagamot. Nakaramdam ng lungkot ang binata. Hindi pa rin maibabalik sa dati ang ama. Nakatitig lamang ito sa libretang nasa kamay at nagpasalamat sa manggagamot. Hindi nagtagal ay nagpaalam na ang binata at naglakad pauwi. Naisip ni Pito na baka ito na ang oras. Napasukin ang larangan ng panggagamot dahil siya lamang ang maaaring makapagpagaling sa ama. Samantala, nang makarating naman sa tahanan ay sinalubong ito ng isa sa mga tiyuhin para ibalitang nawawala ang ama. Nagmamadali niyang pinuntahan ng kwarto at kinabahan ng makumpirmang wala nga ang tatay. Tinignan niya ang buong paligid. Nakakita siya ng hayop na wasak ang tiyan. Hindi na ito gaanong pinansin pa ni Pito. Nagmamadaling lumabas ng tahanan para pumunta sa gubat. Pagkarating doon, matyagang sinuyod ang bawat sulok. Maya-maya pa ay sumunod na ang dalawang tiyuhin sa kanya, kaya walang humpay sa pagtawag ang tatlo. Sa kasamaang palad ni anino ng ama, hindi nagpakita sa kanila. Buong maghapong nag-ikot si Pito sa gubat. Wala siyang nararamdamang pagod at balak sanang manatili sa lugar kahit gabi na. Kaso nga lang inabisuan siya ni Tio Cesar na umuwi muna at magpahinga. Ipagpatuloy na lamang ang paghahanap kinabukasan. Madaling araw na nang makauwi sa tahanan. Doon lamang nakaramdam ng pagod ang binata at kaagad nang nakatulog. Nang sumunod na araw, habang nakaupo sa bakuran ay naikwento nito sa mga tiyuhin ang napaginipan. Ayon dito, nasa puno ng akasya ang ama. Hawak ito sa leeg ng nilalang habang humingi ng saklolo sa kanya. Pangitain ni Julio para matunto natin kung nasaan siya. Pero hindi tayo pwedeng sumugod ng hindi handa. Aralin mong maigi yung libretang naibigay sa'yo. Nasa dugo mo ang pagiging manggagamot at albularyo. Hindi imposibleng matutunan mo yan sa maikling panahon. Wika ni Tio Cesar. Tumango naman si Pito. Kinuha ang libretang ibinigay ng manggagamot. Sabay nilang tinignan ang laman ng libreta at sa pagkakataong iyon, doon nadiskubre ni Pito ang kakaibang kakayahan. Nagagawa niyang mabasa ang mga nakasulat sa libreta. Hindi na nakialam ang dalawang tiyuhin. Sa maghapon ay walang ibang ginawa ang binata kung hindi mag-aral. Ayon kay Pito, kumpleto na ang pamamaraan na naisulat sa libro. Kailangan niya na lamang itong sundin para maging handa sa gagawing pagbawi sa ama. Walang pahinga si Pito. Ilang araw niya itong masuring pinag-aralan. Nakabisado niya ang pamamaraan, kung paanong tumawag ng mga nilalang at kung paano sila makakausap. Sumapit na ang pinakahinihintay na araw. 12:00 ng gabi. Yung punong palaging nagpapakita sa panaginip niya.
Narating nila ang mismong lugar. Walang tigil sa pagbitaw ng orasyon ng binata. Ilang oras ang itinagal bago lumabas ang ama sa puno. Naputol ang pagdarasal ni Pito nang makita na hindi na humihinga ang ama. Napakaraming kalmot sa katawan lalo na sa bandang leeg at dibdib. Kagad namang lumapit ang dalawang tiyuhin nang makita si Tatay Julio. Ganon na lamang ang pagyakap nila sa kapatid at habang si Pito naman patuloy na sumisigaw sa harapan ng puno. Lumabas ka. Harapin mo ko. Lumabas kang demonyo ka. Anong ginawa mo sa tatay ko? Wika ni Pito. Humangin ng malakas ang paligid. Patuloy lang si Pito sa pagsasalita. Lumabas na ang nilalang. Bagyang mas matangkad sa normal na tao. Napakaitim ng balat at pula ang mga mata. Hindi naman ito nagsalita bagkus tumawa lamang sa harapan ng binata at dahan-dahang naglalaho sa dilim. Nang muling tumahimik ang paligid ay nagyayana ang mga tiyuhin ni Pito. Kailangan nang iuwi sa tahanan ang katawan ni Mang Julio. Sumang-ayon naman ang binata. Hindi umimik ang tatlo hanggang sa makarating sa tahanan. Samantalang bago tuluyang pumasok ng baryo, minabuti nilang ilagay sa sako si Mang Julio. Mabigat man sa kalooban, kinakailangang itago sa mga kabarangay ang nangyari kay Tatay Julio. Ayaw ng pamilya na muli pang pag-usapan ng ama, lalo pat alam nilang hindi pa natatahimik ang kaluluwa nito sa sinapit. Kaya naman, kinabukasan ay kagad nilang inilibing ang bangkay ni Tatay Julio. Ito ang naging huling alaala at pinakamasakit na karanasan ni Pito. Lumipas ang mga araw. Hindi pa rin matanggap ni Pito ang nangyari sa ama at nais niyang makagante sa mga nilalang. Muling pinuntahan ni Pito ang albularyong nagbigay sa kanya ng libreta at dito unti-unting pinaliwanag ng binata ang nangyari. Ayon naman sa albularyo, maaring huli na ang lahat ng dumating si Pito. Nakuha na ang kaluluwa ng manggagamot ng mga aswang. Hindi na nagsalita pa si Pito. Bagkus sumingi ito ng tulong sa manggagamot, nahubugin at gawin siyang ganap na albularyo. Ang desisyon ay bukal sa loob ng binata dahil bukod sa gustong makagante sa nilalang, nais niya ring makatulong katulad ng ginawa ng ama. Hindi naman nagdalawang isip pa ang albularyo. Binilinan kaagad ang binata na sa susunod na pagbalik ay magdala ng sariling gamit. Kinakailangang mag-aral ni Pito sa poder ng manggagamot sa loob ng ilang taon upang maipasa ang lahat ng karunungan. Umuwi si Pito at sinabi sa tiyuhin ang pasya. Suportado naman ng dalawa ang nais ni Pito. Ilang taong nag-aral sa manggagamot si Pito. Sa loob ng mga panong iyon, walang ibang ginawa ang binata kung hindi palalimin ang pananalig sa ama. Sa katunayan, nilagyan siya ng marka sa batok ng guro bilang tanda ng kauna-unahang tinuruan. Dagdag pa ng manggagamot, kahit hindi pa gaanong dalubhasa ay kinakarangal nito na maturuan ang nag-iisang anak ni Mang Julio na matagal niya nang tinitingala. Dahil matalino at naiintindihan kagad ni Pito ay hindi siya gaanong nahirapan sa pag-aaral. Hindi niya napansin ang paglipas ng panahon dahil masaya sa ginagawa. Dumating ang araw na pwede na siyang bumalik sa baryo. Iba na ang itsura ng binata. Malayo na sa dating tagasunod lamang ng ama. Isa sa unang misyon nito ay muling puntahan ng gubat kung saan natagpuan ng ama. Pagkarating sa lugar, kaagad niyang pinakiramdaman ang presensya ng mga nilalang. Nahanap ito ng binata.
Ngunit naisip niya na kailangan niyang maging mas matalino sa mga nilalang. Kaya naman umatras muna siya ng mga panong iyon. Nang sumunod na araw habang nasa pagkainan, seryosong kinausap ni Pito ang dalawang tiyuhin. Maraming salamat po dahil kahit kailan, hindi niyo po ako pinabayaan. Sobra din po yung suportang ibinibigay niyo eh. Habang buhay po ako magpapasalamat. Marami na po kayong napagdaanan pero sa puntong ito, may gagawin po akong kakaiba eh. Hindi ko po alam kung magtatagumpay ako pero mas maiging subukan. Gagawin ko lang po ito sa pagnanais na patigil na yung pagmemerwisyo ng mga nilalang. At syempre para na din kay tatay. Kapag hindi ako nakabalik sa loob ng 3 buwan, isipin yung patay na ako. Pero sa oras na makabalik ako, siguradong payapa na uli ang lugar natin. Mag-iingat po kayo palagi. Ipagdarasal ko po ang kaligtasan nyo. Wika ni Pito. Hindi naman umimik ang dalawang tiyuhin. Hanggang sa ilang sandali pa sinabi ni Tio Cesar na wag ituloy ang ibinabalak. Pero hindi na ito nagpapigil pa at sinabing ito ang misyon na naibigay sa kanya. Kaya nang mismong gabing iyon, mag-isang tinahak ni Pito ang daan papunta sa kagubatan. Mahirap man ang sitwasyon, ngunit paglipas ng mga araw at buwan, kahit papano naging panatag ang dalawang tiyuhin dahil alam nilang magaling na albularyo ang pamangkin. Sumapit ang 3 buwan. Walang palya sa pananalangin ang mga tiyuhin at hindi naman sila nabigo. Dumating si Pito sa tahanan. Niyakap siya ng tiyuhin. Kumusta na po kayo? Nga pala hindi po ako magtatagal ha. Ilang oras lang po akong pwedeng manatili sa lugar nyo eh. Alam nyo po ba, nakakasama ko po si tatay dun sa lugar nila. Alam kong hindi yun yung katawan ni tatay pero nakasanib na siya sa nilalang eh. Yung kaluluwa niya pero masaya pa rin ako. Kahit papano nakakausap ko siya, nakakasama ko siya. Iiwan ko po sa inyo yung bagay na to ha. Mag-ingat po kayo. Maayos po ko dun, wag po kayo mag-alala sa akin. Maayos po kami ni tatay. Itong bagay na iiwan ko, gamitin niyo po sa pang-araw-araw niyong pangangailangan. Wika ni Pito. Hindi na ito nagtagal pa at umalis na ng lugar. Lahat ng katanungan sa isip ng mga tiyo, hindi na naitanong pa dahil nagmamadali na ang pamangkin. Samantala, nang buksan ito ang ibinigay na bagay na nakabalot sa itim na tela, iba't ibang uri ng mamahaling bato. Ganun na lamang ang pagpapasalamat ng mga ito, lalo pat kailangan nila ng pera. Magmula nang mangyari ang pagdalaw ni Pito, 3 buwan ang lumilipas bago bumalik ang binata. Ayon kay Pito, nagawa niyang pakiusapan ang mga nilalang na wag nang mamerwisyo ng mga tao, bagkus ibaling na lamang sa mga hayop ang pagkain ng karne. Kaso nga lang, ang kapalit ng lahat ng ito, mananatili siya sa kanilang lugar. Siya mismo ang magpaparami ng mga pagkain ng nilalang. Ngunit kasabay din ng lahat ng yan, makakasama niya ang kaluluwa ng ama. Natanong din siya ng tiyuhin kung isa pa ba siyang manggagamot o isa ng aswang. Tinitigan lamang sila ni Pito. Hindi na siya sumagot at tuluyan ang umalis sa lugar. Matapos ng tagpong iyon, yun na ang huling araw na nakita nila si Pito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Matyas. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Hoy, kayong dalawa. Saan kayo pupunta? Naku, kung saan-saan na naman kayo aakyat ha. Baka mamaya may mangyari sa inyo eh. Teka,
Bakit dala nyo yata lahat ng gamit nyo? San kayo dadayo? Pwede sumama? Tanong ni Anita. Wala namang pasok Semana Santa. Naisip ni Matias na dumayo sa kanila. Wala din naman akong gagawin kaya sasama na lang ako. Nakakabagot kaya? Saka oo, aakyat daw kami sa bundok. Alam mo naman na mahilig ako sa paglalakbay kung saan-saan Maraming aswang daw sa kanila kaya nananabik ako gusto ko talaga makakita ng aswang. Pero sa ngayon, huwag ka munang sumama. Para sa lalaki lang yung lakad na to. Wika ni Mario. Aswang? Ang dami namang pwedeng puntahan doon pa talaga sa may aswang. At saka lalaki din ako, no? Sa puso. Mas lalaki pa nga ako sa'yo Ang yabang mo. Hindi ka pa nga tuli. Matias, pagdating mo doon sa inyo ipatuli mo nga to sa tatay mo nang matanggal ang kayabangan niya. Wika ni Anita. Ay nako kayong dalawa, tama na nga yan. Pareho lang kayong mayabang Nga pala Anita, ipaalam mo na lang kami kay Aling Carmen Hindi kami nakapagpaalam kahapon Babalik din kami pagkatapos ng Semana Santa. Hayaan mo, may chewin akong nanunuli sa amin. Ipapatuli ko tong kaibigan natin. Tugon ni Matias. Nagtawanan ang tatlo. Bago pa man nakaalis si Matias at Mario, sinabi nitong sa susunod na bakasyon ay isasama na si Anita. Mula unang taon sa kolehiyo hanggang sa makatungtong sa ika-4 na taon sa kursong guro, sila na ang magkakasama. Si Anita ay astang lalaki at ang dalawang mahilig maglagalag. Halos lahat ng liblib na lugar sa Visayas ay napuntahan na ng dalawa. Makahanap lamang ng realidad patungkol sa mga misteryo o hiwaga. Dagdag pa ng mga ito, kakaiba ang pakiramdam ng may mga bagay na natutuklasan na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Magkaiba ang nakagisnan ng magkaibigan. Si Mario ay laking syudad, habang si Matias ay laking probinsya. May kaalaman siya sa lihim na karunungan, dala ng impluwensya ng pamilya na lahi ng mga manggagamot. Pero dahil mahilig din si Mario sa mga kababalaghan, kaya naman madaling nagkasundo ang dalawa. Sabas pa lang, nagsabi na ng mga gagawin si Matias. Sa tuwing may lalakarin ang dalawa, palagi niyang pinapaalalahanan ang mga kaibigan sa mga dapat sabihin, kagaya na lamang ng tabi-tabi po, puwera usog, o hindi kaya naman sinasaway niya ang kaibigan na huwag itong magturo kung saan-saan. Tol, alam mo na yung palagi kong bilin sa'yo Iba ang lugar na pupuntahan natin kumpara sa ordinaryo. At saka, iba din ang pamahiing sinusunod namin. Alam mo na yung palagi kong paalala. Huwag ka masyadong madaldal at huwag kang magtuturo kung saan-saan. Wika ni Matias. Hindi dapat sabihin o ituro, tol. Tinatandaan ko yan. Pero ilang taon na tayo magkaibigan sa dami ng napuntahan natin. Bakit ngayon mo lang ako naisipang dalin sa inyo? At saka, kung marami palang aswang, bakit doon kayo nakatira? Nakakita ka na ba ng aswang, tol? Tanong ni Mario. Mahabang kwento kung bakit hindi kita dinadala sa amin. Pero minsan na ako nakaengkwentro ng aswang. Pati nga ako napapaisip kung sa amin lang ba meron Ang totoo, nakatira kami sa isla na hindi talaga dinadayo ng tao. Doon isinasagawa yung kakaibang seremonya ng mga anak ng dyablo. Kada Semana Santa, kahit may kalayuan, maririnig mo yung mga angil, mga atungal. Hindi ko din alam kung bakit doon kami tumire. Pero, sige na magpahinga ka muna tol. Mahaba pa yung biyahe natin. Tugon ni Matias.
Sumang-ayon naman si Mario sa sinabi ng kaibigan. Inayos ang pagkakaupo. Ilang sandali pa ay nakatulog na. Ganon din si Matias. Nagising na lang ang dalawa nang sumigaw ang konduktor. Kung meron bang gagamit ng banyo, tumayo si Mario upang umihi. Samantalang si Matias naman ay nanatili sa bus. Ilang sandali lang ay nakabalik na ang kaibigan. May nakilala itong may edad na lalaki. Kasama nila sa bus, pero medyo may kalayuan ang inuupuan. Ayon kay Mario, pareho sila ng lugar na bababaan, pero magkaiba ng sityo. Bigla na lamang itong nagkwento kahit hindi siya kilala. Dagdag pa niya, kakaiba ang kilos ng matanda, maging kung paano ito magsalita. Ituturo pa sana ni Mario ang nakilala, ngunit hindi niya na makita kung saan nakapwesto. Sa dami ng pasahero, hindi niya na din masyadong namukaan ang nakausap. Yung sabi tol, mag-ingat daw tayo. Hindi ko naman sinabi sa kanya yung gagawin natin. Ang sabi niya lang mag-ingat. Pero saan? Nagpasalamat na lang ako sa kanya tol eh. Ipapakilala ko sana sa'yo. Nga pala, bumili ko nito doon sa katabi ng palikuran may mga nagbebenda. May bendisyon daw to eh. Bumili ko ng 2, tag-isa tayo. Wika ni Mario. Salamat ah. Ang ganda naman ng pulseras na to. Oo, madaming ang naglalako dito pero hindi mo sila makikita kung hindi mahal na araw. Meron ako nito dati. Naalala mo nung pumunta tayo sa Uton? Ganito din yun eh. Kaso nawala ako. Hindi ko alam kung saan ko nailagay. Salamat ah, binilan mo ko. Hayaan mo na yung nakausap mo. Medyo mataba ka siguro kaya ka pinag-iingat. Tugon ni Matias. Uy, hindi ah. Nagpapapayat na kaya ako. Alam kong mapapasabak tayo eh. Mahirap maglakad kapag malaki yung tiyan. Ikaw talaga, palibasa hindi ka palakain eh. Nga pala, malayo pa ba tayo? Anong oras na? Hindi pa tayo nag-aagahan. Wala din tayong tanghalian. Sana maraming pagkain sa inyo, ano? Tanong ni Mario. Malapit na tayo. Medyo maaga pa naman para magtanghalian. Tisin mo na lang yung gutom mo. Pagdating sa amin, hindi masyadong nagluluto lalo pat mahal na araw eh. Hindi bale. Marami namang mga nyog dun eh. Kulang na lang ng tagakyat. Tugon ni Matias sabay tawa ng nakakaloko sa kaibigan. Nakitawa din si Mario. Ilang oras pa ang lumipas bago nila marating ang lugar. Naroon na sila sa sakayan ng habal-habal. Nakita ni Mario ang pamilyar na tao. Akmang tatawagin sana ito. Sinaway siya ng kaibigan. Ayon kay Matias, kailangan na nilang makasakay kagad dahil tanghaling tapat na. Magsisimula na ang parada ng mga santo sa lugar para sa gaganaping bisperas ng mahal na araw. Wala namang nagawa si Mario kung hindi sumunod. Ngunit nakatingin pa rin sa kanya ang matanda habang papalayo sa lugar. Nakarating na sila sa sityo kung saan paraiso ang pagkakahambing ng binata. Ayon kay Mario, madami siyang napuntahan na lugar sa Kabisayaan. Ngunit sobrang ganda at linis ng lugar ni Matias. Dagdag pa nito, nakakahalina ang asul na kulay ng dagat at maputing dalampasigan. Nasa tapat ito ng bahay ng kaibigan. Ang kanilang tahanan ay gawa sa malaking bato. Pinagpatong-patong na tila gawa pa noong unang panahon. Namangha ang binata sa nakatagong yaman ng angkan ni Matias. Ni hindi siya makapaniwala sa bumungad sa kanya. Naku anak, hindi ka man lang nagpasabi na dadating ka. Baday, yung anak natin dumating na. Akala ko hindi ka uuwi.
Iba yung paalam mo nung nakaraan na, iba ang sinabi mo. Saka, kasama mo pala ang kaibigan mo. Mario ang pangalan mo, di ba? Tanong ni Nanay Marcia. Nga pala tol, si Nanay Marcia. Ang tumatayong pinuno sa lugar, parang Reyna. Si Tatay Nay. Kasi po nag-iba po yung plano namin eh. Si Mario kasi kinukulit ako. Gusto daw po kayo makilala. Sabi ko nga, ililibot ko siya sa lugar eh. Para kahit papano, mapakita ko sana kung saan ako nanggaling. Wika ni Matias. Dumating naman ang kanyang ama. Biglang kumunot ang noo habang inaabot ang kamay sa kanilang bisita. Ayon sa ama, may naaamoy itong mapanghi. Natawa lamang si Mario sabay amoy sa sarili. Sasagot pa sana, ngunit biglang hinila ni Tatay Badoy ang kamay niya. Nagulat ang lahat nang bigla itong nagsambit ng kung anong mga kataga sabay amoy sa binata. Iho, maligo ka muna. Mamaya ako'y papaliwanag. Matias, minarka ng kaibigan mo ah. Hindi mo man lang napansin. Hindi talaga pumapasok sa utak mo ang lahat ng tinuro ko. Alam mong hindi ligtas sa lugar na to eh. Lalo pa ngayong mahal na araw. Marcia, alalayan mo sila at kukuha muna ako ng pampausok. Wika ni Tatay Badoy. Hali na nga kayong dalawa na ko, pagpasensyahan mo na yung tatay ha. Ganyan lang talaga yan eh. Sobra kung makapagsalita. Mario, halika na. Ikaw na ang unang maglilinis ng katawan. Saka wag mo nang isipin yung sinasabi ng matandang albularyo na yon. Nakakaamoy yan ng mga hindi pangkaraniwan eh. Hayaan nyo. Kapag nakapagpausok na yan mamaya, magiging maayos din ang lahat. Halina kayo. Wika ni Nanay Marcia. Pumasok naman ang dalawa na walang imik. Inaamoy naman ni Mario ang sarili. Iniisip na naligo naman siya bago umalis. Pero ang hindi niya lubos na maintindihan kung anong amoy ang tinutukoy ni Tatay Badoy. Matapos makaligo ng binata, dumiretso na ito sa sala kung saan nasaksiyan ang pagsasagawa ng pausok. Gamit ang kamangyan, Bindidatong Ramos o kilala sa tawag na Palaspas. Nakaupo na ang mag-ina. Habang si Tatay Badoy naman ay patuloy sa pagsasagawa ng ritual. Kahit nagtataka sa nasasaksihan, pinili ni Mario na sumunod. Pinaupo niya si Tatay Badoy sa isang maliit na bangko. Nagsambit muli ito ng mga katagang hindi maintindihan, kasabay ng paglagay ng simbolo sa noo ng binata. Matapos ng kaganapan, nagyaya na si Nanay Marcia na kumain. Halos hapon na para sa tanghalian, ngunit dahil sa haba ng biyahe ay gutom na ang dalawa. Matias, wag na muna kayong gumala hanggang sa matapos ang Biyernes Santo ha. Alam mo kung ano ang ginagawa ng mga demonyo sa lugar natin. Hindi ligtas, lalo na para sa mga umaakyat ng bundok. Kahit sa mga nakakabot sa islang puting buhangin eh. Alam mo na kung ano ang sinasabi ko. Paalala ko sa'yo, huwag kang lalabag sa kasunduan. Matanda na ako para makipaglaban pa. Ilang dekada na tayong hindi ginugulo ng mga nilalag. Sundin natin ang mga napagkasunduan. Iwasan natin ang aso na merong 3 ulo. Palagi siyang lumalabas tuwing mahal na araw. Kung ayaw niyong may masamang mangyari, makinig kayo sa akin. Wika ni Tatay Badoy. Tay, yung aso na may 3 ulo, matagal na po yun. Di ba po ang sabi niyo, nagapina? Oo anak, pero may mga dyablo. Hindi basta masusupil, lalo pat maraming nilalang na dumidepensa. Kung natatandaan mo pa ang nangyari sa'yo nung maliit ka, naway, maging gabay yon para sundin mo ang sinasabi ng tatay mo. Anak, wala ang mga kapatid ng tatay mo ngayon sa lugar.
Walang makakatulong sa kanya kapag nilusob tayo dito. Wika ni Nanay Marcia. Wala po akong maalala na nangyari sa akin eh. Ano po ba yun, Nay? Tanong ni Matias. Oo anak, wala kang maaalala dahil sa ginawa ni Tio Marlon mo. Kamuntikan kang kainin ng aso na may 3 ulo eh. Tinanggal niya sa memorya mo ang kaganapan para hindi makaapekto sa paglaki mo. Gusto naming lahat na maiba ang kalakihan mong mundo. Nais naming maranasan mo ng mamuhay ng normal. Kaya nung nag-aral ka sa syudad, hindi kami nagdalawang isip na pumayag. Panatag ang loob namin na wala ka dito sa lugar. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit ka umuwi ng alanganing araw? Kasama mo pa tong... Natigil sa pagsasalita si Tatay Badoy. Pagpasensyaan niyo na po. Ako po ang dahilan kung bakit po umuwi si Matias eh. Pinilit ko po siya. Saka ayon po sa mga kwento niya, maganda daw po dito eh. May bundok na nakikita ang buong panay. Huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po ako magdadala ng problema eh. Wika ni Mario. Pagtapak mo pa lang dito, iho, malaking problema na. Pero hindi bale. Basta sumunod lang kayo sa lahat ng sasabihin ko. Walang mangyayari sa inyo. Protektado na madasalang bahay namin. Hanggat nasa loob kayo, walang mangyayari. Matias, may mga tinuro ko sa'yo na hindi mo talaga ginagamit ano? Hindi bueno. Aabot ang prosesyon ng mga santo dito sa lugar natin. Sasama kami ng nanay mo. Matias, pwede kayong sumilip, pero wag na wag kayong sasama. Gabi na matatapos yon. Mahirap na. Wika ni Tatay Badoy. Tumango naman ang dalawa at nagpatuloy sa pagkain. Naiisip ni Matias ang mga sinasabi ng ama. Ang totoo, wala talaga itong maalala sa kung anumang kababalagan na naranasan nung kabataan. Mag-aalas 3 ng hapon nang umalis sa mga magulang. Naiwan ang dalawa at nakatulog sa sala. Nagising na lamang sila nang marinig ang mga nagnonobena. Halos magkasabay pang lumabas ang dalawa para alamin ang nangyayari. Natuwa ang mga ito nang makita ang kahabaan ng prosesyon ng mga taong may mga bitbit na kandila. Meron itong sinusundan na nakahilerang santo na nakalagay sa kalesang digulong. Kumuha din ng kandila si Matias at nagsinde ng dalawa. Lumabas sila upang makinood. Takip silim ng mga oras na yun. Tanging ilaw na nagmumula sa kandila ng mga tao ang nagbibigay liwanag sa paligid. Ganito pala sa inyo, no? Akala ko kanina walang tao yung lugar eh. Mukhang walang mga bahay. Sa gilid na ng dagat eh. Wala man lang ako nakitang bahay dun sa dinaanan natin. Wika ni Mario. May mga bahay naman dito, pero lahat sila umiiwas doon sa dinaanan natin. Sa susunod ko na ipapaliwanag sa'yo. Tugon ni Matias. Magsasalita pa sana ito nang bigla na lang may humablot sa kaibigan. Nagulat pa ito na tila hindi man lang namalayan kung saan ito sumuot. Tinawag niya ang kaibigan ngunit marami pa ang dumadaan. Hindi niya ito makita o marinig. Akmang tatawid na sana si Matias nang mamataan niya ang lalaking hawak si Mario sa kwelyo. Hinihila ng lalaki ang kaibigan paakyat sa lugar. Sumisigaw si Mario ng tulong, ngunit tila walang naririnig ang mga tao. Hanggang sa makita niya ang kumpol ng mga nilalang, papasugod sa kinaroroonan ng kaibigan. Dahil sa sobrang takot, hindi nagdalawang isip si Matias na takbuhin ang kinaroroonan nito. Sa sitwasyong iyon, walang dalang sandata si Matias, maliban sa bendidatong palaspas na nakasabit sa mga karo. Walang pagdadalawang isip niyang binunot ang mga ito.
Lahat ng makita, mapatao man o nilalang ay pinapalaspasan ni Matias. Nanlaki mga mata ng binata nang makita ang nilalang. Pulang-pula ang mga mata ngunit nasaan yung tao lang. Nakakatakot man ang mga karap ay hindi siya nagdalawang isip na tulungan ang kaibigan. Nabitawan ng lalaki ang kaibigan. Nawalan ng malay si Mario habang humingi ng tulong si Matias. Anak ng Diablo talaga. Ano bang ginawa niyong dalawa? Pinagtitingin na kayo ng tao, ha? Halika na nga, buhatin natin si Mario. Sabing huwag kayong lalabas eh. Wika ni Tatay Badoy. Ano bang nangyari, anak? Buti na lang nagpaiwan kami ng tatay mo sa prosesyon dahil inaalala namin kayo. Paano kung di namin kayo naabutan? Tanong ni Nanay Marcia. Mamaya na ang pag-uusap, Marcia. Mabigat itong si Mario eh, kaya tulungan mo kami. Sabi ko na nga ba eh. Pinahiga nila si Mario sa upuan at hindi pa rin ito nagkakamalay. Akmang pupulsuhan sana ni Mario, ngunit biglang nakita ni Tatay Badoy ang suot nitong pulseras. Napamura ito nang wala sa oras dahil ang nasabing pulseras ay pagmamay-ari ng Diablo. Napapaisip ang matanda kung paanong nakontra ng nilalang ang mga ginawa niyang proteksyon sa mga binata. Dali-dali itong tinanggal ni Tatay Badoy at walang pagdadalawang isip na sinunog. Nagsagawa muli ang ama ng malawakang paglilinis ng ora maging sa tahanan. Ayon dito, ang nabiling mga pulseras ay hindi proteksyon kung hindi pinasuot ito ng tao upang mamarka ng biktima. Lalo na sa mga dayon na hindi alam kung ano ang mga ito. Nalinlang ang kaibigan na nagbebenta ng pulseras at hindi ito ang totoong anyo ng nabili. Sinadya lamang na maging kamuka ng nabili ni Matias nung una upang hindi ito maghinala. Nagpaliwanag na din ang binata sa mga naganap ng biyahe. Ganun na lamang ang pagkadismaya ng matanda na hindi man lang nalaman ng anak ang mga nangyayari sa kaibigan. Umaga na nang magising si Mario. Sa kasamaang palad, binura ni Tatay Badoy ang alaala nito upang hindi na kumalat pa ang masamang kaganapan sa lugar. Tol, hindi mo ko ginising haba ng tulog ko. Hindi man lang tayo nakapaghapunan, gutom na ako. Wika ni Mario. Sige na't bangon at nakahanda na ang mesa. Ang tagal niyong gumising kaya ayan, nagutom na ang kaibigan mo, Matias. Mamaya mag-uulam tayo ng maraming lamang dagat. Gusto niyo ba yon? Wika ni Nanay Marcia. Yun oh, talagang yan po yung pinunta ko dito eh. Halika tol, kain na tayo. Napangiti na lamang si Matias. Alam niyang tulad niya, ayaw ng ama na maalala ng kaibigan ang pinagdaanan sa lugar. Hindi na din nagkwento pa si Matias. Bagkus tinupad niya ang mga pangako sa kaibigan na ililibot siya sa lugar. Pinakita niya ang ganda at kung saan ang pugad ng aswang. Ngunit hindi na sila lumapit pa sa lugar dahil sobrang delikado. Bumalik ang dalawa sa syudad matapos ang 4 na araw. Baon ni Mario ang magagandang alaala na naranasan kasama ang kaibigang anak ng albularyo. Habang si Matias naman, nanatiling dala ang lihim na karanasan na ang mismong pulseras na kagaya ng sa kanya, ginamit ng isang nilalang upang mamanipula ang isipan ng kaibigan at malagyan ng marka. Mabuti na lang, nariyan ang amang albularyo upang tumulong sa kanila. Mga nagtitinda ng pulseras tuwing sasapit ang mahal na araw. Maraming tao ang nabibighani dito. Kaso nga lang, tunay nga bang nagbibigay ito ng proteksyon o ginagamit ito ng nilalang upang mambiktima?
Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Muli kung gusto nyong i-upload na natin yung next episode ng Matandang Bertudes, comment lang ng #upload mo na yan. Maraming salamat. Ang Ninuno.